tuloy na po tayong manalangin sa ating Panginoon at siya yung tutugon ng lahat nating mga kahilingan. Ayan, sa sandaling ito, ihanda na po. Ayan, sa sandaling po ito, ihanda na po natin yung ating mga sarili at tinatawagan ko po si Pastor Noron para ibahagi po yung salita ng ating Panginoon. Praise. Sa Panginoon ang kapurihan. Amen. Sa lahat ng mga patutukan natin, kailangan po talaga na siya ang higit nating bigyan ng papuri. No? So isang mapagpalang linggo po ulit sa inyong lahat. At sino po sa atin dito ang nagre-rejoice? Amen. Yan po ay bunga ng banal na Espiritu Santo sa atin, na kahit na yung mga nangyayari sa buhay natin ay hindi nakaka-rejoice, no? Pero nakuha pa rin nating paggalak, no? At umawit sa ating Panginoon dahil tunay na napakasagana, no? Napakasagana po ng biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. Higit sa mga pagsubok, kanina umaga sa aking devotion na pinaalala ng Panginoon yung sinabi sa 2 Corinthians chapter 4 na yung ating pong mga troubles, yung pong ating mga kapigatian dito sa mundo, kung iahambing po pala yan sa kaluwalhatian na naghihintay sa atin, yan po ay light and momentary. Okay? So kailangan po magkaroon tayo ng ganong perspective, magkaroon tayo ng ganong pananaw o pagtingin sa mga mabibigat na pagsubok na dumarating sa atin. Sa tingin natin ito ay mabigat, pero sa paningin ng Diyos pala, kung iambing natin sa yung nag-aabang pa sa ating kaluwalhatian doon sa langit, yan pala ay magaang lang at pansamantala. At totoo nga naman dahil alam natin na may pansamantala naman ang buhay natin dito sa mundo eh. Pero ang buhay natin sa kabila, kasamang Panginoon, ay magpasawalang hanggan. Amen, mga kapatid? No? Kaya yun din po ang aking inaalala dahil gusto ko lang po ipalam din sa inyo ang kalagayan ni Pastor Nap. Iba sa inyo, alam niya na, nang isang araw pa po kasi niya talaga iniinda yung kanyang binti, no, na parating sumasakit. Parating niya sinasabi na parang palipat-lipat lang daw yung sakit sa katawan niya. So, actually may schedule talaga siya ng physical therapy last Friday. Nung nagpa-check up siya nung Tuesday sa isang rehab doctor. I-schedule na siya for physical therapy, 6 na session. Pero hindi na nga po natuloy ng Friday dahil una hirap siyang lumakad at pangalawa ay nagre-raise pa kami ng funds. No? So, bigla-bigla po talaga last Saturday kahapon na siya ay sobrang nahihilo na siya, hanggang siya ay nagsusuka na. No? At habang siya ay dadalhin sana siya sa Sarate, pero sorry na po, nag-ano na po siya, nag-vomit na siya at kailangan dalhin na po siya doon sa pinakamalapit na hospital, which is yung Pope John Paul. No? So, pero pansamantalang po siyang nag-stay doon para lang medyo mag-stabilize yung condition niya. At after that, lilipat na po sa Sarate Hospital. So, nandun na po siya nandun na po siya mula kahapon. Kanina, nakausap ko siya. At prayer pa rin niya na bumaba yung kanyang BP at malis yung pagkahilo niya. No? So, sabi ko ipag-pray natin siya. At tinanong ko rin baka pwede bang may dumalaw din daw kung mayroong gustong dumalaw. So, sabi naman niya pwede daw. So, nasa room 201 po siya sa Sarate Hospital dyan sa may Casimiro. Ang
visiting hours po ay hanggang 7 lang ng gabi. I think, hindi ko lang alam kung sa umaga ako ng oras, pero hanggang 7 ng gabi. So anyway, kaya mamaya po, siguro po, magkaroon din po tayo ng special offering para makatulong kahit paano sa financial na pangailangan niya. Pero alam ko na medyo sa karanasan po natin, ay medyo kailangan maghanda rin po ng malaki-laking halaga. Pero pag-pray po natin na hindi po siya magtagal doon sa Rocky Hospital. So, pwede po ba tayong tumayo at ihanda na rin po natin ang ating sarili sa panghihigan sa gilaan ng Diyos at itas po natin sa panalangin ng ating pastor. Hallelujah. Purihin ka, O aming Ama. Sabi mo po sa amin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, kami ay magpasalamat sa inyo. Kami ay parating manalangin, parating kaming magalak sa inyo. Panginoon, kami nga po ngayon ay patuloy na kumikilala sa inyo pong kabutihan sa amin. Sa nagdaang mga araw na kami tinulungan nyo na malampasan ang iba't ibang mga pagsubok, mga hamon sa aming buhay. At salamat na kayo'y tapat sa bawat sapo sa amin. Hindi niyo kami pinapabayaan, iniiwanan. At sa sandaling ito, Panginoon, kami po ay patuloy na nagkakaisa sa panalangin. Tinataas po namin ang iyong lingkod, si Pastor Nak. Lord, patuloy niyo pong iunat ang iyong kamay sa Kanya at gumawa po kayo, Panginoon, ng himala ng kagalingan sa Kanya sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lord, tulungan niyo po na malaman po kung ano talaga ang cause, yung dahilan ng kanyang malimit na mga pananakit sa kanyang katawan at maging yung kanyang mataas na BP, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Inutusan po namin ang kanyang blood pressure, Panginoon, ang daloy ng kanyang dugo na maging normal sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lord, kayo po, Panginoon, magbalot sa kanya ng iyong kapangyarihan. Lord, ang kapangyarihan niyo na magpapagaling at magbibigay, Panginoon, ng ginhawa at ng kalakasan sa inyong lingkod. Sa mga sandali ito, Ama, dalangin po namin ang presensya niyo ay patuloy na bumalot, Panginoon, sa kanyang kinalalagyan ngayon. Patuloy mo siyang balutin ng iyong banal na dugo, O aming Panginoon. At kayo, Diyos, ang muling magpakita ng iyong kapangyarihan sa buhay ng aming pastor, Panginoon. O Diyos, pinagkakatiwala po namin siya sa iyong kamay at nagtitiwala pa rin kami at umaasa kami, Panginoon, na kayo ay patuloy na kumikilos at patuloy na gumagawa ng mabuting bagay sa buhay ng inyong lingkod at maging ang bawat sa po sa amin. At Panginoon, ngayon pa lang inaangkin na po namin na kayo ay sumagot na sa aming panalangin na higit sa aming inaasahan, higit sa aming iniingin. At kayo rin po, Panginoon, ang tumugon din ang kanyang pinansyal na pangailangan sa mga susunod na araw na ito, Panginoon. O aming Ama, muli po aming ilalapit ang aming sarili sa inyo na kayo ang pagbukas ng aming puso at isipan, magbigay sa amin ng espiritual na pangunawa at kapahayagan sa iyong mga salita. Kayo, Panginoon, ang tunay na mangusap sa bawat isa. Na salita niyo, Panginoon, ay maging ugma, Panginoon, at ito ay magbigay ng kalakasan na kailangan po ng iyong mga anak. At itago niyo rin po ang iyong lingkod sa likuran ng iyong kaluwalhatian. Salamat po, Ama, at sa inyo po namin binabalik lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan namin, Panginoon Jesus, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi na Amen and Amen! Hallelujah! Purihin kayo ang aming Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Maaari po kayo makaupo, kapatid. At
tutuloy ko po ang mensahe po na nasimulan na natin siguro mga 2 Sundays ago. Yan po ang pinamagatang being empowered by God. Na tayo po ay patuloy na pagkalooban ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. At yan po ay pinangako sa atin ng ating Panginoon. Ipapaalala ko po muli ang sinabi sa atin sa Acts chapter 1 verse 8 na sabi ng ating Panginoon, "And you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." So yan po ay pangako ng Panginoon, hindi lamang sa kanyang mga unang mga disipulo, maging sa lahat na magiging disipulo at tagasunod ng ating Panginoon. So, para kanino ang pangako ito? Taas ang kamay kung alam mo ang pangako ito ay para sa iyo. Amen? So, sabi ng Panginoon, you will receive dunamis. You will receive power. At alam po mga kapatid, ang kapangyarihan na yan, naalala ko yung sinabi sa Ephesians chapter 1, verses 19 and 20, hindi po ordinaryong kapangyarihan yan. Dahil yung kapangyarihan na yan, ang sabi rito, Ephesians chapter 1, verses 19 and 20, sabi rito, "And His incomparably great power for us to believe." Nanalangin kasi si Apostol Pablo na pinapanalangin niya na mabuksan ang mata ng ating pananampalataya para malaman malaman natin ang 3 bagay. Pero siya binanggit dyan na yung pag-asa na kung saan tayo tinawag ni Lord. Pangalawa, yung kayamanan ng kanyang maluwalhating pamana sa ating mga mananampalataya. At pangatlo, panalangin ni Pablo na maunawaan natin yung dakilang kapangyarihan ng Panginoon para sa atin na sumasampalataya. Ang sabi nito, "That power is like the working of His mighty strength, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms." Kapatid, yung kapangyarihan na pinagkakaroon ng Diyos sa atin, yun din daw yung kapangyarihan na in-exert niya, o kaya ito ay kumilos sa ating Panginoong Yesus nung siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. At siya ay iniloklok sa kanyang kanang kamay. Amen? Isabihin yung kapangyarihan na yung resurrection power, yung kapangyarihan na nagbuhay sa ating Panginoon, yun din ang kapangyarihan na pinagkakaroon ng Diyos sa atin. So, sabihin, sabihin natin, napakadakilang kapangyarihan yan. Hindi ang ordinaryong kapangyarihan. Amen, mga kapatid? So, sabi natin nung nakaraan, merong 2 layunin, maaaring meron pang iba. Pero sa nakikita ko, meron 2 layunin ang spiritual na kapangyarihan na yan. Una, para tayo ay maging tagaupo. Okay, sabi na tayo ay maging mga saksi. To be a witness for Christ. To be effective witnesses for Christ. At siguro, gusto ko na idagdag, hindi lang maging saksi para sa Panginoon, pero tayo maging epektibong lingkod ng ating Panginoong Yesus. Yan na mga kapatid. Kasi tayo ay tinawag ng Panginoon para maglingkod sa iba't ibang paraan. At yung kapangyarihan din na yan na buhat sa Banal na Espiritu ang tutulong sa atin para tayo ay maglingkod na talagang merong resulta, merong sabihin natin, kasi tayo maging epektibo sa paglilingkod natin. So, at pangalawa, sinabi natin na tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para tayo ay maging malakas, to be strong and victorious in the midst of spiritual battles and trials. Dahil sinasabi nga natin na tayo sa ating sarili lang, tayo ba ay malakas o mahina?
Tayo ay mahina. Tingnan mo ulit. No? Pero salamat sa Panginoon dahil pangako niya sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, nakita natin na sapat ang biyaya o sapat ang tulong ng Diyos para sa atin. Ibig sabihin, kung tayo ngayon nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok at atake ng kaaway, asahan natin na bibigyan din tayo ng Diyos ng sapat na lakas para mapagtagumpayan natin yon. Amen, mga kapatid? No? At kailangan natin talaga ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu para tayo ay makapabuhay ng mga buhay na banal at kalugod-lugod sa ating Panginoon. No? Kasi araw-araw tayo ay sabihin natin nakakaharap sa mga sitwasyon na yung bang parang tayo nasusubok. Amen? No? Naranasan niyo po ba yan? Nasusubok yung yung pagiging Kristiyano mo, di ba? No? Minsan may mga taong bigla na lang magsasalita na hindi maganda sa iyo. Amen? Amen, mga kapatid? Ay, kaya ako ito kahapon, may isang araw kasi ako ay nagpadala ng dokumento sa isang opisina sa Makati. Nagkamali kasi sila ng padala. Merong naisang dokumento. So, nag-book ako ng lalabog. So, nag-order ako ng isang basta yung order na may rider na kukuha ng dokumento. Hindi okay na. No? Kinuha na yung dokumento. So, pagkatapos ng ilang oras, meron namang isang rider na dumating. Tinawagan ako. Sabi, nasa na daw yung, eto ba si ganito at nasa ba daw yung dokumento? Patay. Naranasan yun na ba yung mama? Ako first time ko naranasan yun. Hindi ko pa naman talaga, wala akong naalala na nakadalawang order ako. Basta ko, isa lang talaga yung binok ko na rider. Di medyo nag-ano na yung pangalawang rider. Sabi, i-cancel mo. Sabi gano'n. Hindi ako marunong mag-cancel. Nagpapaturo ko sa kanya. Ang sabi ko naman sa akin marunong kang mag-book, tapos hindi ko marunong mag-cancel. Pero naisip ko na experience, siya yung nasa, experience nasa, yung, nasa gipit, no? Kaya hindi ko na, basta kung ano yung sinasabi niya sa akin, ginagawa ko. Tawagan mo na yung customer service. Kasi natutunan ko naman mag-cancel. Yung nga lang, expired na yung oras. Dahil ba lang gano'n, hindi ko lang. So, sabi niya, hindi, tawagan mo yung customer service. Hindi, hanap naman ako ng numero. Kaya talaga ako, kapatid, nung sandaling nasusubok talaga ang aking pasensya at yung yung control sa sarili. Kasi talagang nawawalan na rin ako ng focus doon sa ibang gagawin ko, na ako. Pero alam mo kapatid, binigay ko na lang kay Lord. Lord, kayo na po bahala. No? Hanggang sa, ako pa nangyari, nung tingin ako uli yung sa, meron doon basta waiting rider, gano'n. Basta nakita ko may cancel, sinuwa ko ulit, cancel. Aba, na-cancel. Anyway, pero sorry ako sa driver, nag-text ako sa akin. Sabi ko, pasensya na dahil anyway, so, mga kapatid, meron mga gano'n Ay bang talagang mananalahin ka talaga sa Panginoon, Lord, puspusin mo ko ng iyong banal na Espiritu. No? Kayo ang maghari, kayo ang kumontrol sa akin. So, kailangan po natin talaga ang tulong ng banal na Espiritu sa bawat araw sa ating buhay. Pangalawa, mga kapatid, at gusto kong ituloy ito. Number 2, hindi lang tayo pinapalakas sa ating mga kahinaan, pero tayo ay binibigyan ng nag-uumapaw na pag-asa.
The Holy Spirit gives, sabi rito, for us, no? The Holy Spirit empowers us for us to overflow with hope. At ang nakita pong talata po dyan, yung kaya ko nasabi yan, ay yung Romans chapter 15, verse 13. Romans chapter 15, verse 13. Sabi rito, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So may sinasabi po dyan na ang Diyos ng kapayapaan nawa ang magpuspos sa atin ng kagalakan at kapayapaan kapag tayo nagtitiwala sa Kanya. At sabi rito, upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay? So nasa Panginoon na tayo sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So, ano ba yung tinatawag na hope? O, palagi ko, you will agree with me na kailangan po natin talaga na parati tayo may pag-asa. Amen? No? Hindi tayo sumusukok sa mga mabibigat na pagsubok na naranasan natin sa buhay natin. Dahil pag tayo po ay nawala ng pag-asa, eh talagang ano na tayo? Yung bang parang talunan na tayo, di ba? Yung para bang paano ba bago sabihin yan? Yung wala na talaga tayo, ano na tayo, lumpok na tayo. No? Pero, iniwala po ko na dahil tayo nakilala sa Panginoon, parati niyang binubuhay yung pag-asa sa puso natin. Amen, mga kapatid? No? Kung tayo man ay nalagay sa isang sitwasyon o tayo ay nagkaroon ng mabigat na problema at parang sa tingin natin ay parang napakahirap yata nito, parang may solusyon pa ba ito? No? Pero yung mga kapatid, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, bibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. And what is hope? Hope is a favorable and confident expectation. No? Ito ay yung meron tayong ina-expect, at yung ina-expect natin yun ay meron tayong katiyakan na mangyayari yun. It is, sabi nga, it is the happy anticipation of good. Ito ay yung masayang pag-abang natin, no? sa isang mabuting bagay na mangyayari. Pero nga nagsabi, meron akong narinig na definition ito, na hope, yung hope daw is yung inaasahan natin, or we are expecting that something good is going to happen. Amen? No? Something good is going to happen. Merong mabuting bagay na mangyayari pa rin. Kahit sabihin natin hindi maganda yung sitwasyon, pero titiwala pa rin tayo na may magandang bagay pa rin na mangyayari. Yun ang pag-asa. No? Sure, para maano natin, ikwento ko lang yung isang pangyayari sa buhay ni Corrie ten Boom. Nababanggit namin sa inyo si Corrie ten Boom. Isa siyang Dutch Christian. Yung pamilya nila noong Second World War ay nung sinakop ng mga Nazi, yung kanilang bansa, sila ay kumupkop ng mga Hudyo. Kasi alam natin, nung Second World War, yung mga Germans under Hitler, talagang pinipersecute nila yung mga Hudyo. No? Inuhuli nila at pinapapatay nila. So itong pamilya ni Corrie ten Boom, nag-decision sila na magtatago sila ng mga Hudyo. Yung mga Hudyong
lalapit, pupunta sa kanila, itatago nila sa bahay nila. So gumawa sila ng mga hidden compartment, no? Sa matataas na bahagi ng bahay nila. Pero ang nakakalungkot, merong nagsuplong o merong nagsabi na yung pamilya nila ay kumupukpok ng mga video. So sila ay hinuli. At sila ay pinadala sa concentration camp. Si Cory at yung kanyang ate na si Betsy, magkasama, pero yung tatay niya at yung ibang mga kapatid niya ay sa iba namang dinala. Doon sa Ravensbrück concentration camp sa Germany, doon sila dinala noong 1944. At ang karanasan ko nila ganito, tuwing umaga, yung lahat ng mga prisoner ay kailangang umattend ng roll call. No? Yun yung tuwing alas 4:30 ng umaga, lahat ng mga bilanggo ay kailangang humanay. No? Papatawag sila, tapos nakalinya sila. At sabi nga, inaabot daw ng 3 oras yung roll call na yun. At tumatayo sila doon sa gitna ng malamig. No? Na yung malaking bakura ng kulungan na yun. No? Minsan daw, habang roll call, meron daw sa harap niya, may bigla na lang daw babae na, ano na lang, biglang tumumba na lang at hindi na nakabangon. At kaya, nung nandun siya, sabi niya, nanalangin siya, sabi niya, Lord, reveal yourself somehow. Panginoon, magpahayag po kayo. Sa inyong kaparaanan. Alam niyo nangyari, kapatid? Matapos siya manalangin. Merong isang ibon na bigla na lang nagpakita. At yung ibon na yun ay, siyempre, ay humuhuni, no? At parang nagbibigay ng kasiyahan sa kanila. Tapos nakita nila yung ibon na nasa taas. At alam niyo ba mga kapatid, hindi lang isang beses na nagpakita yung skylark na yun. At sabi, yung ibon doon na yun ay araw-araw na nagpakita sa kanila sa loob ng 3 linggo. Imagine niyo yun? Wala namang gano'n dati, pero biglang may pinadala si Lord na ibon na para makapag... Actually, ang purpose noon, naintindihan niya kung bakit yun ang pinadala ni Lord. Dahil tumitingin sila sa ibon ngayon, tumitingin lang sila sa taas. Amen? Sabi nga niya, naalala niya yung Psalm 103 verse 11. At sabi niya, in his sweet song, yung matamis na tinig ng ibon na yun, I heard the call of God to turn my eyes away from the cruelty of men to the ocean of God's love. So sa pamamagitan ng narinig niyang huni o awit ng ibon na yun, narinig din niya yung tawag ng Diyos na imbis na tumingin sila doon sa cruelty na naranasan nila doon sa kulungan na yun, tumingin sila sa malawak na dagat ng pag-ibig ng Diyos. Amen? No? At yun ang nagbigay ng pag-asa sa Kanya. Siguro, naalala ko lang yung sinabi ng kanyang ate. Yung ate niya, nung medyo malakas pa sabi sa akin niya. Sabi niya kay Cory, sabi niya, sinabi ni Lord sa akin, bago matapos ang taong ito, makakalaya tayo. Hindi siya makapaniwala. Tagal-tagal lang natin dito, tapos bago matapos ang taong ito, makakalaya tayo. Talagang may dalawang bagay na nangyari. Una, bago matapos yung taon na yun, namatay ang aking. Nakalaya na siya.
Yun, natin siya kay Lord. At bago matapos yung taon na yun, tinatawag siya sa opisina. Ang tawag sa kanila numero lang eh, o di yung pangalan. O, prisoner number, ganyan-ganyan. Lapit kayo rito. Pero natatak siya, ba siya pinatawag? Ikaw ay napili para ikaw ay ma-release. No? Ito ang release papers. So, natatak siya, paano nangyari yun? Pero, siyempre, nasa salud niya, tutuwa siya. So, alam niyo, siya ay nakalaya. Pero nakalaya siya, una, nalaman niya later on dahil sa clerical error. Hindi pala dapat siya ang lumaya. Nagkamali sa pagsusulat. At nung siya'y nakalaya na, nabalitaan niya, yung mga kasama niyang bilanggo doon sa kanyang kung saan section, lahat pala noon ay pinatay. At nakalaya si Corrie ten Boom. Amen? Amen. No? At pag siya'y nakalaya na talagang ginamit siya ng Lord para maghayag ng mensahe ng una kapatawaran dahil tinuruan siya ni Lord na patawarin yung mga captors nila at yung mensahe ng pag-ibig ng Panginoon. No? So ginamit siya ni Lord, naglakbay siya sa iba't ibang bansa para dalhin yung mensahe na yun. Dahil naranasan niya yung pag-ibig at yung pag-asa na binigay ng Panginoon sa kanya. Amen, mga kapatid? Amen. Mga kapatid, naniniwala ako. Ano man ang mabigat na sitwasyon o pagsubok na kinakaharap natin, bibigyan pa rin tayo ni Lord ng pag-asa na tayo ay mag-aabang pa rin sa magandang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen, mga kapatid? Amen. No? Isa pang kwento. Nabagay ko na sa inyo dati na itong inaayos namin ni Pastor Nap yung aming, meron kasi kaming loan dati sa SSS. Nagtataka kami, ang tagal-tagal na ng loan, pero hanggang ngayon, nag-a-appear pa rin balance. No? So, sabi ni Pastor, ayusin na natin. So, punta ako sa SS at nag-apply ng consolidated loan. No? Naman sila, madali nilang inayos yung loan na yon. Pero sa ako na lang naisip, sabi ko, bakit ganito yung consolidated loan? Yung original na amount pa rin ang kanilang yun pa rin yung babayaran namin. Sa ako na lang naisip yun. Naisip ko na, teka, may mga bayad yan. Alam ko, may mga bayad si Pastor. Ako rin. Although hindi ko alam na yung ano, pero inisip ko, baka may mga bayad din ako. Pero nung bilito sa record nila, wala ka nang binayad. Sa batin salita, nireconstruct nila ito na ganun pa rin yung babayaran, yung original amount. At na-discover ko later na may mga bayad pala kami. No? So medyo na ko ron. Pero ano yung mga kapatid, tinuturuan ako ni Lord na magtiwala sa Kanya. Na meron pa rin maayos pa rin yan. Pero that was October of last year. At halos buwan-buwan nagpa-follow up ako sa SSS. Pero alam niyo, lately, hindi pa naman ano, yung sa akin, actually yung akin, na-reverse na nila yung loan na yun. At may, meron na ako mga sinasabing ko, dapat i-post niyo pa itong mga bayad ko na to, dahil hindi pa nila napopost. Pero, na-reverse na nila. It's been parang, nabaliwala na yung consolidated loan na original amount. Medyo, yung magkano na lang talaga yung babayaran ko. Pero, ang problema yung kay Pastor Nap, dahil wala na yung maraming mga loan payments niya, wala ng record.
Meron lang akong nakuwang statement of account na lumang statement of account na nakalagay din yung mga payment niya. So nakiusap ko sa SS, baka pwede namang i-post nyo na lang ito kahit wala na yung mga, yung mga hard copy ng mga resibo. Ayun, sa mahabang pag-aantay ko, last week ko lang nalaman na i-reverse na rin nila yung law ni Pastor. Amen? Amen. Ang gusto kong sabihin din mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil ang ating Panginoon, siya ay Diyos ng pag-asa. Hindi ko alam kung ano yung hinihiling sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung matagal mong inaantay na gagawin ng Panginoon. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, ang Diyos natin ay mabuti. Hindi yan tayo pababayaan. Amen, kapatid? Amen? So, paano ba tayo magkakaroon ng spiritual na kapangyarihan? Yung sinabi sa Ephesians 5:18 na we should be filled with the Spirit. We should be continually filled with the Spirit. Una, gusto ko na magbigay ng 3 hakbang. Kailangan po nating hangarin na tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. Dahil alam mo kapatid, ulitin ko, itong kapuspusan ng banal na Espiritu na to ay hindi minsanan lang. Ito ay tuloy-tuloy. Ang sabi sa Ephesians 5:18, yung original na ibig sabihin nun, being filled, o kaya be continually filled with the Spirit. Okay? So, una dapat natin gawin, hangarin natin yun. No? Tulad na sinabi sa Matthew chapter 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Mapalad ang sa Tagalog ang sabi, mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiting. Amen? So, mapalad yung mga sa Ingles, yung mga nauuhaw at nagugutom para sa katwiran ng Diyos. Dahil sila ay pupunuin ng Panginoon. O matatanggap nila yung kanilang minimiti. Ganon din ang sabi ng Panginoon sa John chapter 7 verse 37 to 39. Basahin ko na sa Tagalog. At, alam ko familiar na po kayo sa mga talatang ito. Ang sabi ng ating Panginoon, sa huli at pinakatayang araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas ang sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay at tinutukoy niya ang Espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Noong panahon yun ay hindi pa na ipagkakaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. So ano sabi ng Panginoon? Ang nauuhaw, ang gagawin niya? Lumapit kanino? Kay Jesus. Okay? Ang nauuhaw, pwede ang sabihin yung mga nauuhaw para sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, lumapit kay Jesus. Lumapit tayo sa Kanya. At tayo uminom. Mula sa, sabi dyan yung tubig, no? Tubig na nagbibigay buhay na walang iba kundi ang Espiritu ng Panginoon. Okay? Isaiah chapter 44 verse 3. For I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my Spirit on your offspring and my blessing on your descendants. Okay? So, nasabi ng Panginoon na ibubuhos niya ang kanyang banal na Espiritu sa mga anak
no, yung mga Israelita ang tinutukoy niya rito. So, pangako ng Panginoon na talagang ibubuhos niya ang kanyang banal na Espiritu Santo sa atin. Pero kailangan hangarin natin yun. Amen? No? Kailangan talagang mauhaw tayo para doon. At ano pang gagawin natin? Pangalawa, kailangan tayo ay malinis mula sa anumang kasalanan. At tayo ay sumuko ng buong buo sa Diyos. We must be cleansed from any sin and be surrendered to God. Tayo nga kung bakit? Dahil hindi pupunuin ng Espiritu ang maruming sisidlan. Amen. Dahil ano ang tawag sa Espiritu ng Diyos? Banal na Espiritu. Holy Spirit. So kailangan tayo ay maging holy din. No? So kailangan tayo ay magpalinis sa Panginoon. Kailangan na ipahayag natin sa Diyos yung ating mga kasalanan. At isa kasing gawain ng Banal na Espiritu ay siya yung nagkukumbikta sa atin sa ating kasalanan. Amen mga kapatid? No? Sabi sa John chapter 16 verse 8, that the Holy Spirit will convict the world regarding sin. Hindi natin nilagay dyan, pero sabi ng ating Panginoon, when He comes, He will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. Hindi lang niya kukumpiktahin yung mga hindi mananampalataya, kahit tayong mga mananampalataya, ay kukumpiktahin ng bibigyan ni Lord ng conviction kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan. Amen? No? Yan ang pagkakaiba sa atin ngayon at tinanggap na natin ng Panginoon. Kung dati parang baliwala lang kasalanan sa atin, pero ngayon, pag nakagawa tayo ng kasalanan, anong naramdaman natin? Hindi tayo payapa. Amen mga kapatid? No? Naranasin yung halimbawa, meron kayong nasabi o kaya meron kayong na nagawa, pero sinasabi ng Panginoon, parang hindi tama yung nagawa mo. Kaya hindi ka mapakali. Di ba mga kapatid? Amen? No? No? Isip pa po ba kayo dyan? Amen? No? Yeah. Okay. So, at sabi ng Panginoon sa Romans chapter 12 verse 1, at natin ito. Sabi niya, I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, which is your true and proper worship. Okay? So, ang sinasabi lang dyan, talagang isuko natin ang sarili natin. I-surrender natin ang sarili natin. Tama sabihin niyo, Pastor, di ba na-surrender na natin ang buhay natin nung tinanggap natin si Lord? Totoo yun, i-surrender na natin. Amen? Pero, ang problema kasi sa atin, di ba sabi sa Romans 12:1, ialin yung sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ang problema kasi sa atin mga kapatid, tayo ay mga haing buhay. At kung tayo haing buhay, ano yun parang inihain mo na yung sarili mo sa altar, pero minsan umaalis ka uli sa altar. Di ba kapatid? Buhay kasi tayo eh. Di ba? Lord, sinusurrender ko ng buhay ko sa iyo. Again. Tapos, patutukso ka ng kaaway. Di ba? O kaya mag-iba yung yung matatangay ka na naman sa dating parang umaalis ka na naman doon sa altar. Di ba kapatid? No? Anong gagawin ulit? Balik ka ulit. I-alay mo ulit ang sarili mo. Amen mga kapatid? So, kailangan i-surrender natin ang buong sarili natin sa Panginoon. Dahil kung gagawin natin yun, tayo ay madaling puspusin ng Banal na Espiritu, ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At sabi nga, we must ask in faith. Humingi tayo ng may pananampalataya
Tulad ng sabi sa Luke chapter 11 verse 13, kung kayo kahit na masasama ay marunong na magbigay ng mabuting balak na kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na ibibigay niya ang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Amen? Now, of course tayo, nung tinagap natin ng Panginoon, nasa atin na ng banal na Espiritu. Pero maaari na sinasabi rin ng Panginoon dito, kapag tayo humingi ng mga bagay na sa Espiritu ng Diyos, dahil tayo mga anak ng Diyos, ibibigay sa atin yun. Kasama na doon ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen, kapatid? Makakaasa tayo na hindi magdadalawang isip ang Diyos na ibigay yun sa atin. Humingi tayo ng may pananampalataya, at alam yung mga kapatid, pag pananampalataya, it is not a matter of feeling. Lord, puspusin niyo po ako ng banal na Espiritu niyo. At sinunod mo naman yung hinahangad mo at pinasuri mong sarili mo kay Lord kung meron kang pagnagawa mo makasalanan na hindi pa nipapahayag at pinalinis mo na kay Lord at muli sinuko ang sarili mo at naranahin ka, Lord, puspusin niyo ako ng banal na Espiritu niyo. Nag-aantay ka ng pakiramdam. No? Lord, nag-aantay ka na tumayo yung balahibo mo. Di ba? O kaya inaantay mo na medyo meron kang nararamdaman parang malamig. No? Di ba kasi ganun, sabi na parang may malamig na ano sa akin. Di ba? Nag-aantay ka ng ganun. Wala. Nasabihin mo, Lord, pinuspos niya ba talaga ako? Wala akong nararamdaman eh. Alam mo kapatid, huwag na tayo mag-antay na meron tayong kakaibang mararamdaman. Katulad nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa ating puso bilang ating sariling Panginoon na tagapagligtas. Hindi naman tayo, although siyempre meron tayong ibang naramdaman. Pero, ang pinangahawakan natin ay yung pangako ng Panginoon na kapag tinanggap natin ang Panginoong Yesus, siya ay papasok sa puso natin. Amen, mga kapatid? Amen? At pangako niya yun. Meron ka mang kakaibang naramdaman o wala. Dahil pangako niya yung gagawin niya yun. Kaya pag tayo humingi kay Lord, ang kinin natin na yun ay binigay niya sa atin. At magalak tayo sa Panginoon na yung pang sabihin natin, Lord, inaangkin ko na ako'y pinuspos na ng iyong banal na Espiritu. Ayun, salamat po. Salamat po, Panginoon. Pero itong isang magandang paalala. Alam niyo, para patuloy tayong puspusin ang banal na Espiritu ng Panginoon, patuloy tayong manalangin, at patuloy tayong sumunod kay Lord. Manalangin at sumunod sa Panginoon. At mararanasan natin ang patuloy na pagpupuspos ng banal na Espiritu Santo sa atin. Iniwala ako na hindi tayo pahirapan ni Lord sa bagay na to. Dahil gusto niya talaga tayo ay puspusin. Tayo ay punuin. Tayo ay kontrolin ng kanyang banal na Espiritu. So, ang tanong, tayo po ba mga kapatid ay nauuhaw at nagugutom para sa higit na kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin? No? O kontento ka na sa sarili mo ngayon? I believe hindi tayo dapat makontento. Parati natin hinihingi na tayo ay lalo pang puspusin ng Panginoon. Dahil meron pa siyang malaking gawain na gustong ipagawa sa atin na hindi natin magagawa sa sarili nating lakas. Ang gawain ng paghahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Yesus ay nariyan pa rin. Yan ay hamon pa rin ng Diyos sa atin. Marami pa rin mga taong dapat makarinig ng mabuting balita. At sino gagamitin ni Lord? Taas ang kamay ng magpapagamit sa Panginoon. Amen? No?
Sabi nga ng narinig ko di ba lang pastor ang sabi, no? Sabi niya, kasi ang topic niya ay yung spiritual revival. Yung pagpapaligbagong sigla ng Panginoon sa ating spiritual na buhay. Sabi niya, kumuha ka ng chalk at gawin mo, gumawa ka ng bilog sa paligid mo. At sabihin mo, Panginoon, ako muna ang i-revive ninyo. Amen? Ako muna. Ibig sabihin yun ang magsisimula sa bawat sa atin. Meron ba ba akong oras? Meron ba akong oras? Konti na lang. Gusto ko lang na meron akong isang awit na napakinggan. At gusto ko lang yung pakinggan, ipakinig lang yung kanta na yun, no, sa atin. Ito ay awit ng Holy Spirit's Fire ng Mega Harvest Music. No? Pakinggan lang po natin and let's make it a prayer. Maging panalangin natin. Consuming fire, knocking at the door of my heart. I welcome you.
na kumilos sa aming mga puso upang kami linisin sa anumang kasalanan. At kami ay italaga sa inyo. Kami ay sakupin ninyo, Panginoon, upang ang buhay namin ito ay lalong maging kagamit-gamit sa iyo, Panginoon. Kayo na po, O Diyos, ang patuloy maglagay ng kauhawan at pag-agutom na yan sa puso namin sa higit na kapuspusan ng Banal na Espiritu sa buhay namin. Ito lang po ang aming samang panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. So, tayo po ay dala ko na sa isang bahagi nating pagsamba. Wala. Tayo nga po ay dadako sa isang pang bahagi ng pagsamba. Ito po ay isang paalala na sinabi dito sa Leviticus chapter 27, verse 30. Sinabi po rito, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Pagpalaan po ng Diyos ang pagbasa ng inyong salita. Ayan. Tunay nga, ang lahat, no? Ang aklat ng Leviticus po, chapter 27, verse 30, ay nagpapaalala sa atin na ang isampung bahagi, naging bini o bunga, ay ilaan natin para sa Diyos. At ito po ay hinahaling tulad sa halaman. Na yung binhi na ito po ay nakalaan, maging binhi o bunga ay nakalaan ito sa ating Panginoong Diyos. Ano? At huwag natin itong panghinayangan. Hubad tayo ipinanganak, hubad din tayo babalik sa lupa. Ayun po yan sa Hope chapter 1, verse 21. Sabi po yan. Kaya ano man ang mayroon tayo, ito ay kaloob ng Diyos. No? At balik tayo sa Leviticus. Yung inilaan natin, ilinaan nating binhi o bunga na para sa Diyos ay dali natin dito sa Malakay. Sinabi nga dito sa Malakay, Malakay chapter 3, verse 10, A. Na sinabi, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matutunan ang pangailangan sa aking tahanan. Ito po yung utos ng ating Panginoong Diyos. Ano? Utos na dalhin yung nakalaan para sa Kanya, ay yung nakalaan para sa Kanya, yung binhi na ikasampung bahagi, at yung bunga na 10 bahagi. Ito ay dadalhin natin na sinabi dito nga sa Malakay na dalhin ninyo upang may magamit sa pangailangan sa kanyang templo.
At ang pangako naman ng ating Panginoon Diyos, pag ito po ay ginawa natin, ang pangako niya, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang durugawat ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Ayan. Magbigay po tayo sa ating Panginoon Diyos. Consuming fire, knocking at the door of my heart. I welcome you, purify and make me clean. Cleanse me from all my sins. Holy Spirit's fire, follow me, your desire. Holy Spirit's fire. Sorry sa interruption. Alam ko lang kasi na ngayong araw ko na to ay pumanaw na po yung tatay ni Sir Ryan. Kasi pinagpilipan natin kahapon dahil siya ay may pneumonia, may mga kasama rin po yung pamilya nila sa yung tulong po na ating hingin, no? Sa ating special offering. At sama niyo rin yung parang po natin yung kaniwa ng Panginoon sa pamilya nila. Sir. Kaya po natin, makaloob na natin sa Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga kaloob na ito ng aking mga kapatid. Dalangin ko po, Diyos, na pagpalain mo po ito, Panginoon Diyos, at ito ay maging kagamit-gamit, Panginoon Diyos, sa iyong gawain, Panginoon Diyos, at sa pangailangan sa inyong templo. Lord, salamat po, Panginoon Diyos, at dalangin ko po, Diyos, na patuloy na pagpalain mo po ang aming mga kapatid na naroon dito, ang kanilang mga pinagkapakitaan, dalangin ko na pagpalain mo po, at ang mga wala naman po pagkalooban po sila ng mga pagkapakitaan, Panginoon Diyos, upang sila man din sa makapagbigay sa mga susunod, Panginoon Diyos. At dalangin ko rin, O Diyos, na yung mga prayer request ng aming mga kapatid, ipagkaloob mo po ang katugunan, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ayan, sige po tayo dadako na sa announcements. Ayan. Wait. Ayan, mayroon daw po doors to door. Ay, meron po preaching point dito. Sower of the City Lastel.
Sa Miyerkules po ito, April 29, 4 p.m. Doors. Okay. Doors pala po. Doors of the door. That's the door. Okay. Sa Miyerkules, April 29, 4 p.m. Sa Hernandez Compound, Verdun, Actriz, Village, Pamplona, Actriz. Ayan, meron po silang coaching for isama po natin sa panalangin ng tagumpay na gawain ng Panginoon. Ayan. Ayan, semi-AD General Meeting mamaya pagkatapos ng second worship service. Ayan, inanyayahan po yung mga semi-AD workers. May meeting po tayo mamaya pagkatapos ng second service. Ayan, okay, wala na po. Sige, tumayo na po tayo. Tayo po ay mag-closing prayer. Ayan po yung Panginoon. Lord, maraming salamat po sa natapos na gawain namin. Natuloy na Panginoon na sinamahan niyo po ako, Panginoon. Lord, salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Natunay nga Lord na nagkakaroon kami ng pag-asa kapag narinig po namin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sabi niyo nga po na ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo ay magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Salamat po, Panginoon. Natunay nga, Lord, na binigyan niyo na po ang bawat isa ng kapangyarihan upang patuloy na ihayag ang iyong banal na salita, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po kami na bigyan, Panginoon, ng iba yung katatagan, iba yung kapangyarihan upang magawa po namin ang iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, at maging sa pag-uwi ng bawat isa, dalangin po namin na ingatan niyo po kung paano niyo nga po kami ingatan sa aming pagpunta rito, ganoon din po sa pag-uwi ng aking mga kapatid. Lord, naway na nila ang kanilang mga pamilya na naroon, ng iba yung kagalakan, kapayapaan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, maging yung gawain pa namin sa second service, dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo pong samahan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang patuloy na maihayag at patuloy na ibahagi ang iyong banal na salita. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Finish ko na po.